Isang panibagong kwento ang ating bubuksan, kung saan ang bawat puso ay may sariling awit. Hayaan nating dalhin tayo ng mga salita sa isang mundong puno ng pag-ibig, sakripisyo, at mga lihim na pilit itinatago. Tandaan, kung nagustuhan ninyo ang ating mga kwento, i-click lamang ang subscribe at ang bell icon para laging una sa ating mga bagong kabanata. Kailangan ng nanay mo ng heart transplant. Ang halaga, 10 milyong piso. Ang mga salitang iyon mula sa doktor ay parang sentensyang kamatayan para kay Isabela. Saan siya kukuha ng ganun kalaking halaga? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang alok ang dumating mula sa langit, o marahil mula sa impyerno. Nasa harapan niya si Lola Remedios, ang matriarka ng pamilyang Alcantara, isa sa pinakamayaman sa Asia, at sa tabi nito, ang apo nitong si Adrian Alcantara, isang CEO na kasing gwapo ng isang Diyos, ngulit kasing lamig ng yelo ang mga mata. Ang kailangan ko lang, Hiha, ay pakasalan mo ang apo ko. Para manahimik na ang mga tsismosa sa alta sosyedad. Isang gabi lang. Pagkatapos ng kasal, kailangan ninyong magpanggap bilang mag-asawa sa harap ng pamilya. Kinaumagahan, bibigyan kita ng 10 milyon at malaya ka nang umalis. Huwag ka nang magpapakita kailanman. Tiningnan ni Isabela si Adrian. Baka sa mukha nito ang matinding kalungkutan, tila ba may pinagdadaan ng impyerno. Nalaman niyang iniwan ito sa altar ng babaeng pinakamamahal nito. Ang kasal na ito ay isang desperadong paraan ng pamilya para takpan ang kahihiyan. Para kay Adrian, si Isabela ay hangin lamang. Para kay Isabela, si Adrian ang taning pag-asa ng kanyang ina. Pumapayag po ako. Naganap ang isang malamig at walang emosyong kasal. Naganap ang gabing hinihingi ng kontrata. At sa gabing iyon, sa gitna ng alak at bighati, 2 sugat ang kaluluwa ang nagtagpo. Kinaumagahan, tulad na napag-usapan, iniwan ni Isabela ang 10 milyong pisong tseke sa tabi ng tulog na si Adrian, kasama ang wedding ring. Naglaho siya na parang bula, dala-dala ang bayad para sa buhay ng kanyang ina at isang lihim na siya pa lamang ang nakakaalam. 5 taon ang lumipas. Sa isang simpleng probinsya, namumuhay ng payapa si Isabela kasama ang kanyang kambal, sina Ali at Aya. Ang bunga ng isang gabing hindi niya malilimutan. Para sa mga bata, ang kanilang ama ay isang bituin sa langit na laging nagbabantay sa kanila. Iyon ang kwentong ginawa niya para pagtakpan ng katotohanan kahit siya hindi sigurado kung paano ipapaliwanag. Ngulit ang tadhana ay mapaglaro. Isang araw, ang kumpanya ni Adrian ay nag-sponsor ng isang malaking outreach program sa mismong probinsya kung saan nagtatago si Isabela. At sa isang school fair, habang hinahanap ang lugar ng event, isang batang lalaki ang bumangga sa mga binti ni Adrian. Oops, sorry po mister. Nang yumuko si Adrian para tulungan ang bata, natigilan siya. Ang muka ng bata, ang mga mata nito, ay tila isang maliit na salamin ng kanyang sariling mukha noong siya'y bata pa. At bago pa siya makapagsalita, isang boses ang tumawag. Ali, anak, saan ka ba nagpunta? Nag-angat ng tingin si Adrian. Ang mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Ang babaeng 5 taon na niyang pilit na iwinawaksi sa isip. Ang asawa niya sa kontrata ay nasa harapan niya. At sa likod nito, isang batang babae na kamukhang-kamukha rin niya. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang gulat, ang sakit, ang mga tanong, lahat ay sumabog sa isang iglap. Isabela, sino ang mga batang yan? Ang kontrata ay matagal nang natapos. Ngulit ang bunga nito ay nasa harapan na niya, humihinga at nagtatanong. Ang 10 milyong piso ay naubos na. Ngunit ang resulta ng gabing iyon
ay isang utang na hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Paano haharapin ni Isabela ang katotohanang nabunyag na? Paano tatanggapin ni Adrian na ang mga anak na hindi niya alam na umiral ay bunga ng isang kasunduang puno ng pighati? Ang kontrata ay pinirmahan ng tinta, ngunit ang kwento ng kanilang pamilya ay isusulat pa lamang ng dugo, luha at pag-ibig.